Father, yung pinagdaanan nyo ng last decade, did you ever think the case would get this far at this stage? Well, aminin ko sa inyo, may mga nakausap nga ako yung mga dating pumapatay. Ang pakiramdam ko lang, itong tao na to nagbago ng loob, may mission ito eh. May mission ito sa Diyos at ako alalay lang kung saan man makarating. Mm. Dahil nakita ko, totoo yung pagbabago nila Edgar Matubato. Totoo yung pagbabago ni Arturo Las Cañas na dalawang kapatid niya napatayin nila. Mm. Tapos sabi niya, naloloko pala tayo dito. Totoo yung pagbabago nito. Ngayon, ako, alalay lang. So, meron akong mission at yung iba tumutulong sa aking mission. Itong mga taong ito, meron ding mission. Father, ever since na-aresto si former President Duterte, how has been your life, lalo na kayong mga identified na tumulong sa hustisya, you, Father Flavie, Bishop Ambo, kamusta? Is there escalated threat? Is there escalated tension, anxieties? Well, siyempre merong consolation at dahil yung mga witnesses ay kinukop-kop na ng ICC, kumbaga, mas malaya na rin kami gumalaw. Noon, mahirap ding maingay. Kasi nga, baka madama yung mga testigo. Eh ngayon, anong gagawin nila? Eh, nandiyan eh. Oo. So, tingin ko, mas okay pa nga eh. Si Flavie ang nasa gitna doon. eh, nahiya nga ako kay Flavie dahil naiwan. Pero iba naman yung mission dito. At dahil napunta naman ako sa Europa, naging malapit naman dito sa ICC. Magmula nung ito, 4 na taon na ako mahigit dito, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ICC para lang sila naman ang magtitimbang kung tama ba yung mga information na binibigay. Well, let's take you back to the beginning of the term in 2016. Would you have done something differently? Minsan ba may mga gabi na naiisip mo, bakit ba ako na-involve dito? Or do you... Hindi. Wala akong ganong duda. Meron pang ibang mga dumating na so-called witnesses o testigo. Pero, sabi ko, hindi eh. Sinungaling. Meron mga ganon. Tayo dapat mag-ingat din. Na hindi basta testigo, witness, authentic na. So, may sinusulat nga akong libro na ano yung mga lessons learned sa ganitong trabaho. Can you give us a preview? What's the main lesson you learned? Well, sa totoo lang, nagsimula pa ako sa Davao. Matagal ako sa Davao. At magmula noong 1985, laging meron na akong naaalagaan ng mga whistleblowers, truth tellers. Oo. Is it related to the Davao Death Squad also, or crimes, killings? Iba-iba na, iba-iba. Merong commander ng NPA na merong ganyan, Meron sa Muslim, meron sa Lumad, at meron din sa, siguro, alam naman, yung nung nag-whistleblower si Heidi Mendoza, magkasama na kami doon. Oo. So, siguro meron din akong konting mission to. Yung pag-alalay, yung walking with witnesses and whistleblowers. Para sa akin, mahalaga yon pero dito lang ako sa tabi. Dito lang ako sa tabi. So after being sued for mga sedition, ganon, you think that was a road worthy of having Yeah, traveled? every time naman merong mga ganyan, parang I take it as a learning moment. Dahil may kaso, mas naintindihan ko tuloy ano yung takbo ng korte, tapos paano mga twira ng mga abogado, anong kaibahan ng pare sa pagtingin sa mga kaso, ganyan. Katulad ngayon, merong war on drugs, ganyan. Pero sa totoo lang, yung biktima na kinikilala ng ICC, limitado eh. Yun lang biktima ng crime against humanity. Pero isa sa mga marami pang biktima ng war on drugs, ang daming bilanggo. Sumubrang daming bilanggo at saka ang tataas, ang bibigat ng mga parusa. Life at saka double life. Isa to sa mga dapat reviewin natin sa batas natin. May pamangkin ako nasa Bilibid. Grabe naman ang mga parusa, no? At dumami rin ang patay sa loob ng mga kulungan. At maganda yung report ninyo sa Rappler,
Yung drug war pushes prison. That's right. Salamat sa report niyo, ha? Malaking bagay sa akin yon. Oo. At maganda pang dugtungan, itinutulak ko nga ngayon na reviewin natin yan. Magkaroon nga ng resentencing sa United Nations Commission on Narcotic Drugs and Crime. Nagpa-side event kami tungkol sa pagpaparusa na alam mo, meron silang mahabang listahan ng drug suspects. Yung iba, patay. Mm. Yung iba naman, bilanggo. Mm. Yung iba naman, forced rehabilitation na dapat tignan din. Ano nangyayari dyan? Tapos, yung buong mindset, yung pananaw natin na bayaan mo yan, buti nga sa kanila. Hindi pa nga natin kilala eh. Di ba? So, nasaan na yung ating Filipino values ng kagandang loob, kapwa-tao, yung may biktima, hindi, parusahan, litisin din sa maayos na paraan. Oo.